Christian Bible Baptist Church Studio is coming to you live with your daily devotional partner, bringing you the Word of God from Monday to Saturday, new every morning, hosted by Michael Bagyuan. Amen! Magandang umaga po sa inyo pong lahat. Wow, yung background po natin ay courtesy po ng isa sa mga kapatid po natin mula sa New Jersey. Yan po ay kuha ni Sir Marvin Fernandez. Okay, so yan po, diyan nagkakamali, Lingayen, Pangasinan. No? Maraming salamat, Sir Marvin. Okay, so tayo po ay magpapatuloy sa atin pong pag-aaral ng salita ng Diyos. Welcome sa program po natin, New Every Morning, your daily devotional partner and bringing you the Word of God from Monday to Saturday. At pagpapatuloy po natin yung atin pong series of lesson about the Word of God associated with the Jewish wedding custom dito po sa Psalms 119. No? Kaya hinati-hati po natin ito because again, ulitin ko po, Psalms 119 is an acronym ng Hebrew letter. 22 Hebrew letters or alphabet ay associated po dito sa Psalms 119. At ngayon, kung di ako nagkakamali, pang-11 na ata. Pang-11 na natin episode dito sa Psalms 119. Excluding po yung ating special episode, of course, yung pong birthday ng atin pong pastor last Tuesday. And so, magpapatuloy po tayo at ngayon po ay nasa letter Kaf na po tayo. Kaf. Oh, yan po yung isa sa mga letters po nila, Kaf. At tayo po muna ay mananalangin and then we will go on sa atin pong Bible reading and then ating devotion proper. Tayo po ay manalangin. Dakila namin Diyos, kami po ay lubos na nagpupurit, nagpapasalamat po sa inyo. Maraming salamat po Panginoon sa patuloy niyo pong pagpo-provide ng kalakasan po sa amin. Thank you, O God, for the protection sa whole night of rest. At ganun din naman, Panginoon, sa lahat ng ginawa niyo po sa amin, mga blessings na amin pong natanggap. At the same time, lahat, Panginoon, ng ibinigay niyo po sa aming wisdom at pangunawa. At ngayon, pagkakataon na muli po kaming matututo mula po sa inyo pong salita. Gabayan niyo po kami, Panginoon, as we go along studying po nito pong Psalms 119 regarding the Word of God. At ganun din naman na integrated po doon po sa Jewish wedding custom, Panginoon. Salamat po sa inyo pong patuloy na pagbibigay ng kalusugan at kalakasan po sa amin. Ingatan niyo rin po ang amin pong mahal na pastor. Patuloy niyo po siyang bigyan ng kalusugan, Panginoon. Patawad po sa lahat ng aming kasalanan. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, so letter Kaf na po tayo in Psalms 119 verse number 81 down to verse number 88. 7 verses lamang po ito. Okay, so babasahin po natin, and if you have your Bible with you, open it in Psalms 119 verse number 81. At babasahin po natin yun pong under ng letter Kaf. Okay. Verse 81. My soul fainted for thy salvation, but I hope in thy word. Mine eyes fail for thy word, saying, when wilt thou comfort me? For I am become like a bottle in the smoke, yet do I not forget thy statutes. How many are the days of thy servant? When wilt thou execute judgment on them that persecute me? The proud have dig pits for me, which are not after thy law. All thy commandments are faithful. They persecute me wrongfully. Help thou me. They had almost consumed me upon earth, but I forsook not thy precepts. Quicken me after thy loving kindness, so shall I keep the testimony of thy mouth. Okay, tingnan muna. By the way, tingnan muna natin. Ano ba yung Kaf? Ano itong letter na ito? Anong sinisignify nito? Sa pictogram ng Hebrew or Paleo-Hebrew, ito po is an open palm. Okay, nakabukas na palad. Yan po, no? Now, sa atin, 'di ba, meron tayong kasabihan kapag nakabukas na palad, it means yung pagbibigay ng blessing, anything na ikaw ay mapagbigay. Yan, an open palm, yan po yung ibig sabihin, no? In fact, ganun din po ang ibig sabihin po ng Kaf. It implies giving of blessings.
pagbibigay ng pagpapala. No, yan po kaya open palm po ito, open hand po ito. So it means to open, or it means to give something doon po sa isang tao. At ituloy natin yung telenovela bago po tayo dumako po dito bago po natin i-associate po ito dito sa salita ng Diyos, Psalms 119. Tuloy natin yung ating telenovela. Okay? Sa ating telenovela, si Juan de la Cruz ay nagkaroon na sila actually ng sharing of the cup, which is a symbol of their covenant na sila ay betrothed na, nagkasundo na, nag-engage na sila ngayon ni Maria. But of course, the ceremony or the betrothal ceremony is not yet finished. Okay? Hindi pa tapos. Tandaan nyo po, ang pamumuhay po ng mga Hudyo, especially po during the biblical times, kasi may pagbabago po ngayong modern times. Alam nyo po ba na ngayon pong modern times, ito pong Jewish custom po na ito na pinag-aaralan natin, bihira na po ang nagpa-practice nito. Ang sinishare ko po sa inyo ay yung Jewish custom during the biblical times, not during this modern times. Okay? So, bihira na po yung nagpa-practice po nitong custom na ito sa panahon ngayon, even in Israel, dahil nga impluensyado po sila, na-impluensyahan po sila ng iba't ibang mga bansa na kung saan po sila nanggaling. 'Di ba? Kung naalala nyo po, yung mga nakaraang pag-aaral po natin, more or less 2,000 years na wala po sila sa kanila pong lugar, sa Palestine or sa Israel. Nagkalat po sila sa iba't ibang mga dako ng mundo. In fact, nagkaroon pa po ng mga Hudyo dito sa Pilipinas during the time of Manuel L. Quezon. Kung naalala nyo po, Jewish Holocaust sa Germany ay pinersecute sila ng husto during the time of Hitler, di ba? Yung Nazi regime, Nazi ba pronounce yan? Basta Nazi regime, because according to Hitler, the Aryan race is more superior than any other race in the world. So kaya pinersecute nila yung mga Hudyo, pinagpapatay nila yung mga Hudyo, of course with the blessings of the Vatican. Kaya ginawa yun ni Hitler. At isa sa mga nagkupkup sa mga Hudyo during that time ay ang Pilipinas under the leadership of Manuel L. Quezon, the Commonwealth government ng Pilipinas during that time, kung naaalala nyo po yan. Okay, so siguro sa mga high schooler, alam nyo yung istorya na yan kasi meron pa kayong fresh pa kayo sa Philippine history. Okay? So, sa madaling salita ay nagkalat po sila sa iba't ibang mga bansa. They are illegal na po bumalik doon po sa Israel. Not until 1948, no, nung sila lang ay na-organize as a nation during the leadership of the first prime minister, modern prime minister nila na si David Ben-Gurion. Okay, so naging pagkatapos ng 1948, sunod-sunod na po yung mga exodus from Russia, from Ethiopia, no, from different directions ng mundo ay nagbalikan po, no? Galing sa Europe, sa Russia, sa even dito sa part ng Asia and Africa ay nagbalikan po ang mga Israelites or mga Hudyo doon po sa kanilang mga bansa, no, sapagkat dineclare na ng League of Nations or ng United Nations na ang Israel is ang ganap na estado o bansa. So sa madaling salita po, apektado po sila. Yung kultura nila ay for 2,000 years talaga naapektuhan ng kultura ng bansa kung saan sila nakatira. Okay? So kaya ngayon, bihira na pong makita ngayon yan pong etong ganitong klase ng custom ng Israel. But in biblical times, traditionally, ito po ay pinapractice. So calf, it's an open hand or a palm of hand. Okay? Na ito po ay pagbibigay ng blessings. Ito pong si Juan, after they share the cup, no, with Maria, at sila po ay nagkasundo na okay na sila, ay ang rabbi actually hindi ang rabbi but yung parents ng bride ay magdi-declare ng 7 blessings
actually sa rabbi pala yan. Magdi-declare sila ng blessings doon sa bride. Okay, magbibigay po sila ng blessing. Kumbaga, naalala nyo po yung during in Genesis chapter 24, kung maaalala nyo po yan, na yung mapapangasawa po, Rebecca ba yun, na mapapangasawa po ni Isaac, ay bago po siya tanungin na kung bago po siya sumama doon kay Eliezer, doon po sa servant ni Abraham, na sumama patungo doon sa bahay ni Abraham, nagbinigyan muna siya ng blessing ng kanyang mga kapatid. Be thou a mother of thousands, mga ganyan, di ba? So yan po, binibless po nila yan. Kumbaga, dito sa atin, parang yung nagtitribute ng prayer or sa secular wish ang tawag. Di ba? Nagbibigay ng wish. Yan sa sa secular yan, yung mga wish na yan. Actually, yan lang sa mundo. But actually, it's a blessing. Okay? It is a blessing. Nagdi-declare ng blessing, yun pong parents or yung family ng bride para doon sa bride. After nun, of course, yung rabbi ay magdi-declare din po ng blessing. It's a 7 blessings na dinideclare ng rabbi or ng judge nila. Actually, dapat ang magbabasa noon ng blessings na yon, magdi-declare ng blessings na yon ay yung groom. Kaya lang, during this time na kalagitnaan ng ceremony, ang groom ay kumbaga nandoon sa kanyang mixed emotion. Excited, at tuwan-tuwa, masaya na hindi niya alam kung ano yung, kaya minsan nauutal-utal to at hindi niya ma-pronounce yung mga blessings, kaya nagiging dumadating sa katatawanan yung kanilang seremonya, which is hindi nila pinapayagan yan. Alam niyo po, isa sa mga kultura ng mga Hudyo, ang mga Hudyo po ay mga masasayahing tao. Pero pagdating po sa mga ganitong klase ng sabihin na nating event o ganitong klase ng pagkakataon, seryoso po sila dyan. At hindi po nila yan, wala pong comedy dyan. Kaya lahat po yan ay nire-rehearse. Lahat po yan ay pinapractice. Ganyan po ang ugali. Lalo na po pagpasok, halimbawa, basta patungkol sa Diyos, may kinalaman ang Diyos, event nila na may kinalaman ang Diyos, pupunta sila sa templo, mananalangin sila, magkakaroon sila ng sacrifices, magkakaroon sila ng service. Seryoso po sila dyan. Walang biru-biruan dyan. Pero alam niyo po, masasayahin tao sila. May mga festival sila na talagang masaya, na talagang physically ay talagang inaano nila, pinapakita nila yung kanilang kasiyahan. Pero sa pagkakataong ito, dahil nga ang groom ay mixed emotions, dahil ang groom ay kinakabahan, nininervyos, so hindi yung groom yung pagsasalitain o pagbibigay ng blessings, kundi yung rabbi or yung judge. Pagkatapos po ng parents ni Maria na magbigay ng blessings para sa kanya, and then here comes the judge na magbibigay ng blessings for the couples and for the whole family of the bride and for the whole family of the groom. Yan. Kaya ang tawag po dyan is open palm or an open hand. Kasi it is giving up blessing doon po sa dalawa. Ngayon, now, ano po ang kinalaman nito dito po sa binasa po natin? Samantalang dito sa binasa po natin, parang ang lungkot. Napansin niyo po ba? Parang ang lungkot po ng binasa natin. It's because merong mga persecutors na dinadanas, may mga problema or sorrows na dinadanas. Itong salmista po dito. Remember, tingnan niyo po sabi sa verse 81, "My soul fainted for thy salvation, but I hope in thy word." Hanggang doon po sa verse number 88, makikita niyo po dyan yung kalungkutan po. Noon pong sabihin po natin, noon pong nagsulat nitong psalm na ito. And yet, it was associated doon sa giving of blessings. Paano pong nangyari? It is because the giving of blessing will be an encouragement doon sa weary heart, doon sa sorrowful heart. Sa sorrowful heart. Kapag dumating na po yung pong
kalungkutan or doon po dumating yung problema, of course malulungkot po tayo, but the blessing will pacify us. At yung blessing, yun po yung magbibigay ng encouragement sa atin. Yung blessing, siya po yung magbibigay po sa atin ng kalakasan, ng energy muli na magpatuloy. Okay? Now, look at verse number 82. Tingnan nyo po yung sabi dito sa verse number 82. Mine eyes fail for thy word. Okay. Now, nandito po yung clue bakit po nagkaroon ng kalungkutan itong gumawa or nagsulat ng salmista na ito. The reason why or ang reason kung bakit dumating sa kanya yung kalungkutan or yung sabihin na natin problem, it is because he failed doon sa salita ng Diyos. The word fail here means to cease. Mine eyes ceased for thy word. Naalala niyo yung mga previous lessons po natin? Napaka-importante po ng mata na ayon doon sa atin pong lesson ng mga nakaraan na hindi niya hahayaan na yung iniquity ay pumasok sa kanyang mata because one of the sin gate ay yung mata. Na kung saan yung ano man yung makikita po natin, yan ay maaaring mag-apekto sa atin para tayo po ay magkasala. Ito po yung problema nitong salmista na ito. He ceased for the word of God. Tumigil po siya. Do you understand most of the times ang problema po ng Kristiyano ay kakulangan ng salita ng Diyos? Ang problema po natin is kapag dumating po sa atin yun pong sinasabi natin na discouragement at dumating sa atin yung punto na tayo ay nanlalamig. Sabihin natin, yan po yung yan po yung madalas na termino ng maraming tao, nanlalamig. Kapag dumating po sa atin yung pong punto na tayo po ay nanlalamig, yan po yung punto na yung salita ng Diyos ay maaaring hindi na po natin nakikita. What I mean nakikita is yung pong parang neglected na po sa buhay natin yung Word of God. Nakakalimutan mo na yung Bible reading mo, nakakalimutan mo na yung Bible study mo, nakakalimutan mo na yung quiet time. Ito, very familiar word. Siguro naman alam ninyo yung word na ito, quiet time. Nakakalimutan mo na. Do you understand? Ito, ulitin ko po uli. Kung bakit araw-araw po yung ginawa ko pong ganito sa yung program po natin na New Every Morning. Ang isang dahilan ko po is because ang area ko po ay bago at marami pong mga Kristiyano, mga bagong Kristiyano pa lamang. Karamihan po sa kanila ay mga bagong Kristiyano pa lamang. 1 year or less than 1 year. Yan pa lang po. And then, mga young people pa. Alam niyo naman yung age ng young people. Napakamapusok yan. Impulsive. Basta't akala nila walang katapusan ang buhay. Parang walang iniisip na future sapagkat wala pa, hindi pa ganun yung level ng kanilang responsibility, sense of responsibility. So ganun yung ugali ng mga young people po, karamihan. Pero sila po, salamat sa Panginoon, sila nakakilala sa Panginoon, sila ay tumanggap sa Panginoon. Kaya lang mga bago pangalan, mga babes in Christ. So kaya kinakailangan pa nilang pukpukin sa salita ng Diyos. That is the reason why ginawa ko pong araw-araw ito para po sa aming area, originally para po sa amin pong hindi ko naman dinidiscount kung bakit po kayo nandito. Alam niyo naman yung story, no? Please don't get me wrong. Alam niyo naman yung story ng New Every Morning. Palagi ko naman pong kinukwento sa inyo yan. But ang kinukwento ko po ay yung sa area po namin. Yung dahilan kung bakit ko po ito yung araw-araw, it's because gusto ko po sila na talagang ma-feel, ma-soak ng salita ng Diyos. Dahil nga, mga bagong Kristiyano pa lamang. Okay? So, kung tayo nga matatagal na tayong Kristiyano, sumasalya pa tayo pumapalpak pa tayo, maraming beses pa tayong pumapalpak. It is because we fail for the Word of God. Yun po yung maraming dahilan kung bakit po ang isang Kristiyano, tandaan niyo po ito,
kapag dumating na po sa atin yung nakita natin na tayo po ay nag-fail na pagdating doon sa Panginoon, maaring sa ating ministry, then i-check natin, kamusta yung aking relationship pagdating sa aking Bible, pagdating sa Word of God. Consistent pa ba ako sa aking devotion? Consistent pa ba ako sa aking Bible study? Consistent pa ba ako sa aking Bible reading? You see, kasi laging babalik po yan doon eh. Now, tingnan nyo po, Bible reading, tandaan nyo po ito, hindi ko po dinidiscount ito, but Bible reading is nothing. Tandaan nyo po ito, Bible reading is nothing kung ang binabasa mo ay hindi mo naiintindihan. Bakit? Kung ano yung iyong naiintindihan, yun yung iyong ipapamuhay. Iba po sa atin, meron kayong kasi ako noon ginagawa ko rin po ito eh. Yung iba sa atin ay binabasa nyo yung Bible for 1 year. Ako noon ginagawa ko po ito siguro for 5 years ko pong ginagawa. In 1 year nababasa ko po from Genesis to Revelation. Siguro 5 years ko pong ginawa yon. Okay, so kaya lang ang problema, if your reading is just for reading, I mean, for the sake of just reading, napansin nyo po ba, iba pa rin yung buhay mo eh. Sapagkat walang kwenta yung pagbabasa kung wala kang nauunawaan. At kung wala kang mauunawaan, wala kang isa sa pamuhay. The Word of God is not just a book. This is the book. Hindi po ito comics na for entertainment. No, hindi po. This book is not for an entertainment. This book is a manual of life. Which means, kung ito ay manual, ito ang dapat na sundin. Paano mo susundin yung isang instruction na hindi mo naiintindihan? Do you understand? So, kaya kinakailangan pong maintindihan. That's the very reason kung bakit po tayo meron devotion, meron Bible study, para ma-expound, para maintindihan po natin yun pong salita ng Diyos. Bakit? Pag naintindihan po natin yung salita ng Diyos, yan po yung ating isa sa pamuhay. At kapag yung pamumuhay po natin ay ayon doon sa salita ng Diyos, then it's very impossible na dumating yung discouragement. Yes, maaaring tayo ay malungkot, maaaring tayo ay masaktan, maaaring tayo ay sabihin na natin bumagsak, pero hindi ganun katagal. May revival agad. Bakit? Kasi mayroong salita ng Diyos. Tingnan niyo po yung kasunod na premise. Okay? Verse 82 po tayo. Verse 82. Ano po sabi ng Bible? Mine eyes fail for thy word, saying, when wilt thou comfort me? You see, nakita niyo po dito, nung siya po ay nag-fail doon po salita ng Diyos, naghanap agad siya ng comfort. And who do you think yung kanyang tinatanong? Sino sa palagay niyo yung kanyang tinatanong? Natural yung Diyos. You see, ano sabi niya? When wilt thou comfort me? Now, eto na po yung pagkakataon na nag-seek na siya ngayon ng comfort ng Panginoon. Bakit? Nandoon na siya in-acknowledge niya, alam niya yung kanyang sarili na siya ay nag-fail. Alam niya eh, may kakulangan siya pagdating salita ng Diyos. Pero ang kagandahan po, sabi ko nga po sa inyo, ang kagandahan sa isang tao, sa isang Kristiyano na merong pundasyon ng salita ng Diyos, hindi ka mananatili dyan. Maghahanap ka ng comfort. At kapag comfort ang pag-uusapan, sinong tatawagan mo magko-comfort? Remember, the Comforter. And who is the Comforter? It's the Holy Spirit. It's God. So kaya tatawag ka ngayon sa Diyos. And revival comes along. Diyan na ngayon darating yung revival. You see, kaya napakaganda po. Kaya nga, sabi ko nga po sa inyo, kaya yun ang dahilan kung bakit araw-araw. Kasi po ganito eh. Tingnan nyo po. Pagkatapos nitong devotion natin, tatapos tayo ng mga 8:15 or minsan, or madalas pala, hindi pala minsan. Sorry. Madalas ay lumalampas po ako. Palagi po lang lumalampas po ako. But actually, dapat 8:15 lang po tayo. So, pagkatapos nito, who knows? Sinong nakakaalam na hindi ka magkakasala after nito? Di ba? Paglabas mo pa lang dyan sa kalsada,
Paglabas mo pa lang diyan sa bahay mo, may makikita ka na agad na magdi-discourage sa'yo. May makakausap ka na agad na magdi-discourage sa'yo. May maririnig ka na agad na magdi-discourage sa'yo. In fact, sa loob pa lang ng bahay eh. Pagkatapos mo ng devotion na ito, nanonood ka ngayon, pagkatapos mo, sa loob pa lang ng bahay, meron ka na agad discouragement. Di ba? Hindi ka pa lumalabas niyan. Sa loob pa lang ng bahay, may discouragement ka na agad. Kung wala kang salita ng Diyos, anong ipanlalaban mo sa discouragement? Saan ka ngayon huhugot ng comfort? Paano mo ngayon masasabi na kailangan ko ng comfort? Wala kang ang pundasyon ng salita ng Diyos eh. Wala kang wala kang bala kumbaga sa gera. Wala kang bala, wala ka pang baril. You see, remember that the Word of God, the Bible is our sword, a two-edged sword, sharper than two-edged sword. Yan po yung ating weapon. Ito po yung ating panlaban. This is not just a shield, but the weapon. You see, paano ka ngayon lalaban sa gera? Paano ka susugod ngayon sa gera? Sapagkat ang Kristiyano must always be in the offensive side. Hindi po tayo defensive. We are always on the offensive side. Paano ka ngayon susugod? Paano ka ngayon lalaban? Kung wala kang weapon, gera yung pupuntahan mo. Anong gagawin mo doon? Anong gagawin mo doon? Susubo ka o pupunta ka doon sa gera na wala kang man dalang armas. Sino kasi Superman ka ba? Fiction lang naman yun eh. Fictional character lang naman yun eh. Di ba? Kung yung mga superheroes nga may armas din eh. Tayo pa kaya, in reality, tayo bilang tao, anong ipanlalaban natin? Remember, paglabas mo ng bahay, it's a jungle. It's a jungle out there. Ano yan? Kumbaga, gubat na yan. Hindi mo alam kung sino at ano yung mga mababangis na hayop na may encounter mo dyan. Hindi mo alam kung sino kung anong yung mga lugar na tatapakan mo kung may bitag ba dyan. May mga snares, hindi mo alam. It's a jungle. So, ang tanging panlaban lamang po natin, weapon natin, laban sa mga makakasalamuha natin or sabihin na natin may encounter natin ng mga beasts dyan sa labas is the Word of God. So, ang sabi dito ngayon, itong gumawa ng psalmist na ito, nag-fail siya eh. Nag-cease siya doon sa salita ng Diyos. The reason kung bakit meron siyang sorrow of heart, it's because nag-cease siya sa salita ng Diyos. But the good thing is that dahil meron na siyang pundasyon, naghanap siya ngayon ng comfort. Na-realize niya yung sarili niya eh. Yun po yung kagandahan doon, na-realize niya yung sarili niya. Teka muna, parang ang layo ko na ata ah. Teka muna, parang yung pangalan na yung title ko na Kristiyano, parang ano na lang yun parang anong tawag niyan? Sa papel na lang. You see, parang ang layo-layo mo na sa Panginoon. So ganun po yung kaya nga po hindi po natin pwedeng alisin yung po salita ng Diyos. The only thing na magre-revive po sa atin when it comes na tayo dumating sa punto na tayo po ay discouraged is the Word of God. Yung salita po ng Diyos. Yes, dumadating po tayo doon sa failure po natin. Sino sa atin? Okay, just be honest. Kahit ako, kasama ako. Nung tayo naging Kristiyano, nag-set tayo ng date and time. Quiet time. Di ba? Sabi natin quiet time. Gagawa tayo ng, sisulat natin yung mga notes, quiet time, araw-araw. But, sa tagal mong Kristiyano, sino ang hindi sa atin nag-fail kahit na isang araw lang? Sino sa atin ang naging consistent? Honestly, hindi ako naging consistent. Yeah, nung bago ako naging Kristiyano, ginawa ko rin po yun. Sabihin, bago-bago pa akong Kristiyano, hindi bago naging Kristiyano, kundi bago-bago pa lamang po akong Kristiyano, ginawa ko rin po yun. Nag-set din po ako ng commitment ko na ganito, araw-araw, ganitong gagawin. Bumili pa ako ng notebook.
O, di ba? Pero wala rin. Hindi rin ako naging consistent. Bakit po? Kasi nagpe-fail nga tayo. But ang kagandahan nga po nito, kapag ang isang Kristiyano na meron pong pundasyon ng salita ng Diyos, maaaring sa araw na ito, nag-fail ka, pero tandaan mo, hindi matatapos ang araw na ito na hindi ka maghahanap ng comfort. At kapag ang isang Kristiyano, totoong Kristiyano, naghanap ng comfort natural, maghahanap yan ng comfort sa Diyos. At kailanman hindi siya itatanggi ng Diyos. At kailanman hindi siya iiwanan ng Diyos. Bakit? Kasi kung totoong Kristiyano yan, totoong ligtas yan, ang Diyos ay nasa puso niya. Remember kung sino ang tinanggap mo at sino ang nag-i-indwell sa buhay mo, sa puso mo. You see? So, kaya dumating po tayo doon po sa punto na nag-fail tayo, dumating tayo doon sa punto na tayo ay nalungkot, dumating tayo sa punto na tayo ay ng problema. It's because sa kakulangan ng salita ng Diyos. Nag-fail tayo sa salita ng Diyos. Pero at the end of the day, maghahanap ka ng comfort. Remember what the Bible says. Weeping may endure for the night, but joy cometh in the morning. You see? Umiyak ka man ng umiyak, magdamag because of your problem, of your sorrows. Pero tandaan mo, sisikat din ang araw. Yun ang sabi nung kasabihan. Sabi nila, paano sir kung tag-ulan? At least may liwanag. Kahit na walang araw, at least may liwanag. Di ba? So, ang bukas ay darating din. Parang kanta yun. Okay, so, ang kagandahan po sa isang totoong Kristiyano ay sigurado po, maghahanap siya ng comfort at maghahanap siya ng comfort sa salita ng Diyos, maghahanap siya ng comfort sa Diyos. Sapagkat alam niya, in times na siya po ay merong kalungkutan, ang tanging makakatulong sa kanya ay ang Diyos. Okay? So, kaya nga po, associated ito doon sa kaf, doon sa atin pong pagbibigay ng blessing. Bakit? Yun po yung comfort doon po sa bride, at the same time, comfort doon po sa groom. Bakit po? Sapagkat sila ay betrothed na mag-asawa. Alam niyo po ba, during ancient times, ang isang babae, sa Hudyo po sa Israel, sa custom po nila, ang isang babae, kapag ang isang babae po ay hindi nakapag-asawa, curse po yan. Sobra ka naman, sir. Yes, curse po yun. Alam niyo po kung bakit yan curse? Sapagkat, kapag wala siyang asawa, wala siyang pagkakataon na manganak. The purpose, back in Genesis, tinawag ng Panginoon or tinawag ni Adam yung babae na Eve, yung woman, tinawag niyang Eve. Do you know what's the meaning of the word Eve? The mother of all living. So yung babae po ay tinawag na Eve sapagkat siya ay magiging mother. Which means that is the very purpose of being a woman. Siya po ay manganganak. Plus, yung promise pa doon sa Genesis chapter 3 verse number 15. Na yung seed ng woman, yung magiging anak ng babae, ay yun ang tatalo kay Satanas. Kaya nga halos lahat ng kababaihan during that time ay sila po ay nangangarap na magkaanak, lalong-lalo na lalaking anak. Bakit po? Ang unang-unang nasa mind nila, itong anak ko, ito ang magiging Messiah. What if hindi magkaanak? Barren. Kapag ang babae po ay barren, malaking sumpa po yan sa pamilya. Kasi wala na siyang pagkakataon na siya ay maging mother of the Messiah, coming Messiah. You see, pangalawa ay wala na, hindi na siya capable na magbigay ng makapagbigay ng blessing sa kanyang anak kasi wala naman siyang anak. Katulad nito, halimbawa, yung anak niya ikakasal, it's the parents na magbibigay ng blessing. Hindi na siya makakapagbigay ng blessing kasi wala naman siyang anak. So curse po yun sa kanila.
Kaya nga po dito, kapag ang isang babae at ang isang lalaki, ganun din naman ang isang lalaki, o sa pamilya naman ng groom, ay ano po yan, pride po yan ng kanilang clan. Pride yan, yung anak nila ay mag-aasawa na. Ganun din naman sa lalaki. No, may nakita yung kanyang tata, yung kanyang magulang na kanyang mapapangasawa, pride po nila yan. Doon po sa kibbutz, yung tinatawag pong kibbutz is a small community, it's a barangay, kumbaga dito sa atin. Okay? Pride po yan ng buong kibbutz. Pride po yan ng isang buong community kapag may isa sa kanila, sa komunidad nila, na mag-aasawa. Kaya nga ang sabi ng Bible, he who findeth a wife findeth a good thing. Kasi pride po nila yan. Kasi meron na namang maidadagdag doon sa kanilang clan. Okay? So kaya ngayon, kapag yan po yung dahilan na mapapawi po yung kanilang sorrow, mapapawi po yung kanila pong kalungkutan once na yung betrothal stage ng pag-aasawa ay maidideclare na at magbibigay na ng blessing yung rabbi or yung parents doon sa groom. So mapapawi po yung kanilang kalungkutan. I mean, yung kalungkutan not only ng family but ng kanilang buong clan, ng kanilang community. Okay, eto na yung kasiyahan. At last, meron na naman mula sa ating clan, sa ating community, ang makakapag-asawa. Kaya yun po yung magpapawi ng kanilang kalungkutan. You see, kaya may blessing. Kahit naman tayo di ba? Tingnan nyo, kapag walang blessing, nalungkot ka Pero pag may blessing, kahit na hindi naman, tayo pong Kristiyano, naiintindihan nyo naman siguro, hindi naman tayo nakatingin na doon sa amount, di ba? Nakatingin tayo actually doon sa nagbigay ng blessing. Ibig sabihin, ang priority na natin is not the thing or the blessing itself, but doon sa nagbigay ng blessing, mas lalong na nagkakaroon tayo ng string attachment. Yun. So, kaya, nai-encourage tayo na tayo po ay magpatuloy. Na-encourage tayo sa buhay kapag merong blessing. Ganun din po ito. Dito po sa sa pag-aaral po natin, remember yung calf dito kalungkutan Pero ang nagpasaya sa kanila ay yung blessing ng kanilang parents, yung blessing ng kanilang rabbi na sila ay engaged na. Okay. Pag nag-declare ng 7 blessings ang rabbi, wow. Ibig sabihin, tapos na yung first stage. First stage po yun ng ng Jewish marriage. Kasi sa kanila ay may mga stages pa po yan. So, tapos na yung stage. Actually, 3 stage po ang Jewish custom, Jewish marriage. Yung unang stage ay yung paghahanap ng magulang ng mapapangasawa ng kanyang anak. The second stage ay yung betrothal stage o yung engaged na sila. And then the third stage is yung wedding. O bago talagang talagang sila ay husband and wife na. Ganun po. So eto, ang pinag-uusapan pa lang natin ay betrothal stage. Engagement, kumbaga sa atin. Engagement. Okay? So, dineclare na yung blessing kay Juan at kay Maria at sila ay pronounced as betrothed. So sila ngayon, within the family circle, including the judge and the 2 witnesses, sila ngayon ay husband and wife na. But not yet in the community. Tandaan nyo po yan, sila po sa tingin ng kanilang family, plus the judge and the 2 witnesses, sila po ay husband and wife na. They are already betrothed. Pero hindi pa sila pwedeng magsama kasi hindi pa sila publicly na ina-announce as husband and wife. Okay? So yan po ang ibig sabihin sa kanila ng betrothal period or betrothal stage. Okay. So I hope na meron po kayong natutunan sa atin pong pag-aaral. Tandaan nyo po, pag nag-fail po tayo sa salita ng Diyos, darating ang kalungkutan. Pag nag-cease po tayo sa salita ng Diyos, darating po ang kalungkutan. No, kaya tayo po ay wag po tayong magpi-fail sa salita ng Diyos sapagkat nandito po palagi yung ating comfort. Okay, so I hope